Magandang umaga po. Magandang umaga rin po at magandang araw po sa mga kasama po natin sa live stream. Siguro po for this morning, kayo na po may inaawit po tayo na malapit po sa aking pong puso because iyon po isa po sa mga mensahe po or siguro po malakas po ang pangungusap po ng Diyos po sa akin, lalo na po ito po mga nakalipas po na buwan and ito po nakalipas din po nating taon ng paglalakbay na bahagi po or part po of that song po ay lagi pong sinasabi na there are so much more in our story. That's why you're not done with me yet. Yan. Maintindihan po natin na sa ating pong lakbayin, meron po palagi po tayo na-experience po na mga struggle po or mga bagay-bagay na parang feeling po natin, ang hirap pong awitin po ng mga bagay po na iyon. And after po going through po that and after po winning po that struggle, dun lang po natin siya naaawit. Diba po? Kaya po after po going through a lot of challenges, dun lang po tayo nakakaroon po ng pagkakataon pong huminga at magpasalamat po at makita po at maintindihan na talagang kasama po natin palagi po ang Diyos. That's why sabi po ni Frank Viola po, sabi po niya, suffering is both the virtue and the vice of serving God. That's why we sing songs like that po. That's part of our journey po, that's part of our lives. The more gifted you are, the more heat will get turned up in your life. Yan. So, tignan mo yung katabi mo. Yan. Magaling ba yan? Yan. Pag magaling yan, yan. Siyempre po, diba, kinakailangan matest po yung kagalingan po natin. The sufferings we experience are meant to break us so that God's light can gain further ground in our hearts and seep through to others. And that's why po, kinakailangan po sa ating pong paglalakbay, kinakailangan po ng pagbabasag. Ayan. Meron na po ba ditong nabasag? Wala pa. Ayan. Diba? So, ang ganda lang po ng image po of breaking so that the light of God can pass through. Kasi pag hindi basag po ang isang bagay, hindi po tatagos po yung liwanag. That's why in James chapter 1 verse 2 to 4, sabi po dito, don't run from tests and hardships. Brothers and sisters, as difficult as they are, you will ultimately find joy in them if you embrace them. Your faith will blossom under pressure and teach you through patience as you endure. Alam niyo, naalala ko po yan kasi po, meron po tayong kapatiran po na nag-share po sa akin na kung saan, meron po siyang magandang conversation po sa isa po sa ating mga pastor. Dahil po siya po ay may pinagdadaanan po sa trabaho. Siya po ay nagtatrabaho po sa ibang bansa at siya po ay every single day na lang po, parang lagi po siya nagkakaroon po ng problema sa kanya pong trabaho, lagi po siya napapagalitan or napag-iinitan po ng kanya pong boss. Yan, diba? Parang sa bahay lang, kahit mo feeling mo wala kang ginagawang kasalanan, talaga minsan mapagbubuntungan, tama po ba yung aking pagkakagamit? Yan, ng galit. Yan. So, siya po, pasuko na po siya. Coach, di ko na po kaya, ayoko na po talaga. Kasi isipin mo naman po, everyday na lang po nang ginawa ng Diyos, lagi na lang yan na na-experience ko. So, yung sabi po nung pastor po na kausap niya, tanggalin na lang natin sa Bible siguro yung rejoice in our suffering kung ganyan din pala gusto mo. Alam niyo po, yung habang umiiyak po yung kapatiran po natin, umurong daw po yung luha. Ayan. Dahil nga po, sabi nga niya, oo nga, ano? Ayan. Because if we embrace them, your faith will blossom under pressure and teach you through patience as you endure. Naiintindihan po natin yung konsepto po ng patience pag tayo po dumaan na po. Diba? Kaya nga humahaba po. Pansinin po natin, pag patagal po ang ating pong buhay at lagi po tayo may mga na-experience po that will test po our patience. Pahaba po ng pahaba ang buhay natin, pahaba din ng pahaba ang pasensya natin. Diba? So, tignan mo yung katabi mo. Pag hindi po mahaba ang pasensya niyan, ayan, simulan na po natin sa araw pong ito ang pagtetest po ng pagpapahaba ng pasensya. Ayan. Because true patience brought on by endurance will equip you to complete the long journey and cross the finish line. Mature, complete, and one thing, nothing. Yan.
Kaya po titignan po natin, sabi po ni Frank Viola po sa kanya po librong 48 Laws of Spiritual Power. Importante nga po kanina po sinasabi po yung konsepto po ng pagbabasag po o pagdaan po sa challenges po para mabasag po tayo. Ayan. Ngayon po, sabi po niya dito, makikita mo ang isang tao pag hindi pa siya nababasag. Ayan. Ito po sabi po niya, the marks of an unbroken vessel. To put a finer point on it, the evidences of an unbroken vessel are as follows. Defensiveness. Yan. Check nyo po sarili po ninyo, wag po yung katabi po ninyo. Kasi minsan ganyan po agad tayo. Pag may mga tinuturo po sa atin, nakatingin palagi tayo sa katabi natin, ay ganyan siya. Diba? Yan. Tingnan po natin sarili po natin. Justifying. Yan. Rationalizing. Making excuses. Yan. Unwillingness to admit one is wrong. Inability to receive correction. Refusing to apologize. Yan. And ito po, laying blame at the feet of others or God. Yan. Kung meron po tayong meron po tayong ganyan pong karakteristik, hindi po ibig sabihin po niya masama po tayong tao, Don't get me wrong. Ang ibig sabihin lang po niyan, hindi pa talaga po tayo dumadaan. Okay? At yun po ang kinakailangan natin ma-experience para po maayos po ang mga bagay-bagay po na yan. And kung titingnan po natin, most of the time, when we're going through something, sino po una nating sinisisi? Diba? Parang tayo po lagi yung huli. Wala naman po ako nakita na ang una niya sinisi sarili niya, ay kasalanan ko kasi, mali kasi ako. Meron man, syempre, yun na po yung, sabi nga po kanina, yung mga mature. Ayan, may mga pinagdaanan na, so naintindihan na po nila. Kaya po sabi po niya, the unbroken soul also has a difficult time remaining quiet in the face of opposition. Yan. Yung daldal ng daldal. Yan. Yung maingay, hindi pala daldal ng daldal, sorry. Diba? Magkaiba po yun. Diba? Yung sobrang ingay pa. Because syempre, naghahanap po siya ng attention. Embracing silence during such times is like trying to stop an active fire hose with your index finger. Kaya po sabi niya, broken men and women, by contrast, can function under incredible pressure. Makikita po natin yan, lalo po sa tahanan. Pag mature na po talaga ang parents, pag malalaki na po yung anak, pag may problema, diba, hindi nagpapanik. Yan. Pag may gulo, syempre, nandun lang po sila firm. Minimake sure po na maayos po nila. Brokenness is critical to effective ministry and spiritual power. And God uses the instrument of suffering to bring it about. Kung gusto mong pakita ang iyong gifting, yan, lalabas po yan at lalo mo mapapakita po yan sa mga pinagdaraanan mo. Kaya po sabi po ni T. Austin Sparks, it may be passed on to others through preaching or through teaching or through living. But if it is his life, it will come out of experiences of suffering. A preacher or teacher who has never suffered will never minister life. That's why, yun pong una pong mga pinagdadaanan po, hindi ko po makakalimutan yan. And syempre po, malaki po ang pasasalamat ko po sa Diyos na pinadaan po sa akin yan. When I started po in ministry, talagang mahirap po. Lahat naman po tayo pag may sinisimulan po, hindi naman po madali eh. Diba? Pag meron ka sinisimulan na isang bagay at madali, okay, syempre okay lang yan. Hintayin mo, magkakaroon din ng challenge po yan. Hindi mo po palagi po na maliwanag or madali po ang mga bagay-bagay. But minsan po, yung una mong salta, mahirap, kasi inahanda ka pa sa mga susunod mong mga pagdaraanan. Yan. Kaya po di ko makakalimutan yun because the past couple of weeks while I was listening po to Coach Pip, lalo na po last Sunday, pinag-uusapan po niya yung mga lessons po na natutunan po niya sa kanya pong magulang. Okay? Lagi po ako natatawa po pag pinapakinggan po siyang magturo or mag-share po ng paano po siya pinalaki. Okay? Kasi po, lagi po ako nakaka-relate po sa kanya. Kaya nga, pag minsan, natatawa po ako, tinatanong ko na sa ako, ba't ka natatawa? Kasi parang medyo similar. Okay? Hindi po kami magkapares po ng tatay at nanay, Ang sabi ko lang po palagi, kasi po, yung nanay ko, nakikinig sa tatay niya. Kaya po, after mo makinig po ng Sunday, pag uwi, wala na, yan na.
Pagdadaanan na namin ng mga bagay-bagay na natutunan po niya on that Sunday. Pero, yun nga po, sabi ko, syempre, during that time, parang naiinis ka, di ba? Wala naman po sa atin na may dinidisiplina po tayo or nahihirapan po tayo. During that time na we're going through that, ay natutuwa po tayo, di ba? Ang tawag po doon, mga masokista po yata tawag doon. Yung nag-e-enjoy ka pag nagdurusa ka. Di ba? But, yun nga po, over time, doon ko po nare-realize, especially when going through something, minumulto po ako ng mga bagay-bagay na yun. Kasi ang linyahan po palagi po sa akin, maiintindihan mo yan pagtanda mo. Sabi ko, hindi siguro. Yan. Kaya naman po ang bata eh. Tapos nung tumanda ako, alam niyo po yun, ay, oo nga, ano? That's why I will never forget, one of my greatest experience po. Kasi po, one time po, nung nagsisimula po ako sa ministry, na-assign po ako sa mga provinces po natin. And pag pupunta po sa provinces, especially po pagka, ang tawag dito, more than a week. So usually po, mga 2 weeks to 1 month, mga ganyan. Naka-budget na po mga bagay-bagay po sa akin. Okay? Kasi naman, alam naman po natin, ang mga pastor po natin, living by faith. And especially po during that time, early on in ministry, nagko-compete po ako sa CrossFit po nun. So, minimake sure ko po na talagang may budget po ako. Siyempre, sa pupuntahan ko po lugar, mag-e-enroll po ako sa gym na yun, whether that be 1 week, 2 weeks, or 1 month. Tapos siyempre, pagkain. Yan. So, meron po akong one time po na experience po na kung saan, 1 month po, budgeted po yan, excited na po akong umuwi. Or hindi naman excited, kumbaga, pabalik na po ako. Kaso po nagkaroon ng emergency, may mga meetings po at mga gatherings po na kinakailangan ko mag-extend for another 2 weeks. So syempre, ang budget na nahanda ko po is just for 1 week. Yan, talagang, anong tawag dito, sobrang tiyaga ko po mag-budget. So dahil nga ma-extend ng 2 weeks, kakapusin po ako. So tumawag po ako sa bahay. Yan. Syempre, alam mo, hingi po ako ng saklolo. Tawag po sa nanay ko, ang ina ng saklolo. Diba? So sabi ko, baka naman pwede mo ako mapahiraman kasi kakapusin ako. Hirap naman ito, paano yun? Kaya po yun, during that time, naglalakad po ako papunta ng church, layo po. Grabe. I have no other choice. Kasi sabi ko nga, wala, pinili ko to eh. So, nung humingi po ako ng saklolo, alam niyo po sabi sa akin ng nanay ko, kaya dati naiinis po talaga ako sa mga pastor po natin kasi nakikinig po siya eh. Ang sabi po sa akin ng nanay ko, simple lang, manigas ka. Sabi niya, pastor ka eh. Hindi man po yung sinabi yun in a negative sense. Kasi po, ang pangarap naman din po niya, magkanak po siya ng pastor. But alam po niya kasi ang difficulty ng isa pong pastor. Kaya po nung nagpaalam po ako kay BLC at nandun po siya, umiiyak. Kasi nga alam po niya talaga, dadaan po talaga sa butas ng karayom. But sabi ko nga, if it weren't for that, paano ako dadaan pa in the future? Because that's one part po ng buhay na hindi po, na hindi mo pwedeng iwasan. That's why I always remember po si Les Brown. One of the things po that helped him po succeed in life, isipin niyo po, lagi po siyang sinasabihan po ng teacher, wala kang kinabukasan. Because ang bagal po ng kanya pong learning ability sa eskwela. Okay? Tapos hirap siya maghanap ng trabaho. But what made him successful, sabi po niya, because he was hungry. Yung po palagi sinasabi niya, I was hungry. At pag gutom ka, wala kang ibang choice kundi lumaban, ibumangon at ilaban ang iyong sarili. Kasi pag palagi kang busog, syempre, di ba, alam niyo naman po yun, ang lagi natin ginagawa, pag busog, tataas po yung paa, bubuksan po yung butones, kakamutin ang tiyan, hayahay eh. So, very importante po yun, at yung po sinasabi po ni T. Austin Sparks. We can never share po or spread the gospel without us experiencing also the difficulties of life. Kaya po sabi po, tuloy po natin, sabi po ni Frank Viola po, to make this clearer, here are some of the ways you can waste your sufferings. Kasi po the title po of the chapter po na pinagkuhanan ko po nito is Never Waste a Trial. Yan. Huwag mong sasayangin yung pagsubok. Yan.
So sabi po niya, paano mo sinasayang ang pagsubok mo? Number 1, you bleed from them in public. Yan. So yun pa, mahanap ka palagi ng simpatsya ng tao. Wala naman pong masama po doon. But alam niyo po yun, yung mga 5 years ka na pong hingi ng simpatsya. You fight against the humans who delivered them. Siyempre po, lalo na po yung from my generation po ba, lumaki po yan sa mga telenovela. Papansinin po natin, pag nanonood po tayo ng palabas, pag sinasampal po yung kontrabida, natutuwa po tayo. Diba? Ay, dapat lang. Ay, they deserve niya. Diba? Buti nga. Lagi po yan po response po natin. You gripe, complain, and become offended with God. Why me? Why now? You rationalize, justify yourself, and blame others. And you allow yourself to become a victim instead of a student. There's nothing wrong po sa konsepto po ng biktima. Lahat naman po tayo naging biktima. But yun nga po, if you remain in that way, hindi ka po nag-aral. Yun nga po, sabi kasi student in the University of Adversity. Diba? Hindi ka magiging bayani. Yun naman po yung sagot po sa pagiging isang biktima, diba? It's either you become a villain, diba? Kasi mahanap ka ng pamamaraan o sagot para makaganti, or a hero. Na hindi mo hahayaan na yung nangyayari sa iyo ay mangyari din sa iba. Ayan. And ito po sabi po, ang ganda po na sinabi po ni Rangan Chatterjee. Si Rangan Chatterjee, kilala po natin po yan. Si Rangan Chatterjee po at the end po of last year po, pa-transition po into New Year, sumulat po siya ng bagong pong librong Make Change That Last. Ayan. Kasi nga po, minsan po sa ating pong buhay, diba, pagka nagta-transition po tayo into a New Year, marami po tayong listahan po ng mga bagay-bagay na gusto pong gawin. Diba? Na most of the time, hindi po natin na-accomplish. Kasi pansinin po natin, today is what? May 18. Okay? Next week, May 25. Okay? Then the week after that, diba? Ano na? June 8. Diba? Ano po yung mga nilista po natin as the start of the year na nagagawa po natin hanggang ngayon? At meron po ba tayong sinulat po at the start of the year na hindi na po natin ginagawa ngayon? I'm sure meron naman po talaga. And again, there's nothing wrong po with that. Ito lang po, papasok yung wisdom ni Chatterjee. Problema po kasi, masyado po tayong gusto po mag-jump po kaagad. For example po, may kausap po ako kanina. Sabi po niya sa akin, kasi nga po, for the past 10, 11 months, ang pinasok ko pong sport ay running. Okay? Kasi po, sabi daw po nila, mura daw po ang sport ng running. May nakapag 42K na po ba dito? Wala pa? Sino po dito yung 42K na yung nagastos? Ayan. Kasi yun daw po yung iba Coach, di pa ako nakakapag 42K, pero 42K na yung nagagastos ko kasi bumibili ako ng mga sapatos, damit. Diba? Kaya sabi raw nila, hindi totoo na mura or madali ang sport na running in terms of that. Di ba kinakailangan bumili ka ng maraming sapatos, di ba? Di ba kinakailangan bumili ka ng mga magandang damit? Importante, tumatakbo ka ba? Ayan. So anyway, ganito po sa akin, tumakbo po siya for 21K. Ayan. Sabi ko nga, nung nagsimula po ako tumakbo last year, sabi ko, hindi ako tatakbo ng lagpas 5K. Kasi yun lang yung kaya ng utak ko. Ayan. So sabi ko sa kanya, sabi po niya kasi after running 21K, sabi po niya, parang ayoko na po ulit tumakbo. Siguro talagang nahirapan po siya, na hindi niya kinaya. But that's the problem. We skip a lot of steps. Yun po yung sinasabi po niya. That's why we don't do something that lasts. Bara-bara po tayo. Instead of dahan-dahan, sabi ko sa kanya, hindi mo kinakailangan tumakbo ka ng 5K, tapos kinabukasan 21K kagad ang tatakbuhin mo. Talagang mananawa o susuko ka. Kasi hindi pa handa yung katawan mo with that jump. And ito po ang sabi po ni Chatterjee po. Okay, one of the problems po that we have, complaining regularly is bad for your health. Sino po dito mahilig magreklamo? Siyempre, wala lang magtataas ng kamay. Pero pansinin po natin, kahit saan po tayo pumunta, lahat po tayo may reklamo. Normal naman po yun Diba? Bakit? Sabi po niya, when you complain regularly, you are effectively saying, I think life should be going a certain way. And it's not. Especially sa atin po, ang tayo natin nakikita po
Diba? Ang tayo natin magandang experiences. So iniisip natin, bakit hindi yan nangyayari sa akin? Or di yan nangyayari sa atin? A great example po palagi, sino po dito nakakapagpunta po ng ibang bansa? Iba na lang tanong ko. Sino po dito nakapunta na ng Singapore? Singapore. Yan. Yan. Natawa nga po ako rin kasi nga nagkakagaling ko lang po doon. Makikita naman po natin yung difference, diba? Pag landing po natin doon at pagbalik po natin dito. Okay? So pag landing ko po dito, talagang naramdaman ko na nasa Pilipinas na ako. Ayan. Alam niyo po, anong nagpainis po sa akin? Pag uwi ko po, pag check ko ng Instagram ko, nagpakita po ang Singapore na sila po ay naghahanda na para po sa Terminal 5, panibagong terminal. So iniisip, diba, pag nakaka-experience na naman ganun, dapat ganun din dito. Sipin po natin, ilang taon na po natin, o baka iba sa atin, dekada na sinasabi po yun, walang nangyayari. Why? Kasi reklamo lang po tayo ng reklamo eh. Ito po ang sabi, bakit ganun po? It might feel good in the moment, but it doesn't actually serve anyone. Complaining is short-term pleasure for long-term pain. Much like eating chocolate when stressed. Diba? Pag stress ka, diba? Yun ang dahil na natin, pagkakakait. Sino mahilig sa halo-halo? Ayan, okay. At least may honest po dito. Ayan. Sino mahilig sa chocolate cake? Ayan. Ayan. Puro parang isang tao lang nagtataas ng kamay. Magpa-check nga po kayo sa doktor. Diba? Pansinin po natin, lagi po tayong, stress lang ako, okay lang yan. Okay naman po talaga. Pansinin po natin, pag kumain tayo ng, ako po kasi pasensya na kayo, paborito ko po talaga ay halo-halo. Unang kagat pa lang, yung parang, ang sarap, diba? Pero pansinin po natin, kinabukasan, iba, ako po talaga ganun when I eat chips or dessert, ang sarap ng feeling. Sabi ko, wow, sana everyday ganito. Mga ganun po. Alam niyo po, kinabukasan, nagdurusa po ako. Isip, pagising ko pa lang, dumediretso ka agad ako sa banyo. Excuse me po sa mga kumakain sa bahay. Diba? Or pag nag-warm up pa lang po ako, hingal na, nagdurusa po kaagad ako. So pansinin mo natin, pag nagre-reklamo ka, di ba parang ang sarap sa pakiramdam? Hindi dapat ganyan, ganito. Diba? It feels proactive and useful with a slight mood boost. But doing it regularly sets you up for problems. Yan. Ano po yun? You generate internal stress, which you then have to neutralize in one way or another. Usually with unhelpful behaviors like excess sugar, caffeine, or alcohol. Kaya ito po ang ganda sinabi niya. Ngayon, hindi mo po ibig sabihin nun na, naku, hirap na pala magreklamo. Okay? So next time you find yourself complaining, try this powerful exercise. Kasi po, yun nga po, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sorry, tao lang ako. Ayan. Sabihin niyo po, di po ba kayo tao? Diba? So sometimes we experience po yung mga ganun pong bagay. So okay lang po, rereklamo po tayo. Lalo po pag in the heat of the moment, kalsada, sa bahay, ayan. Pero yun nga po, let's try to do this. Number 1, reframe your complaint to either a moment of gratitude or a call to action. Okay? Rereklamo ka. Grabe, ang init naman dito sa Pilipinas. Thank you po, Lord, wala po ako sa desyerto. Kasi po, mas mainit. Diba? Grabe naman, ang hirap naman dito sa Pilipinas. Kaya yun po, naalala ko po, sinabi po yun ni BSC, pasalamat na lang tayo, wala tayo doon sa Nanjing, during the rape of Nanjing. Pasalamat tayo, wala tayo sa Auschwitz, nung tinotorture ang mga Hudyo. Mga ganyang bagay. May mga pwede pa rin po tayong pagbigyan pasasalamat. Nakakalimutan lang po, hindi ho natin napapansin po yun because of the heat of the moment nga. Diba? Kaya yun po kinakailangan, ilihis po natin ang tingin po dun sa bagay po na yun. For gratitude, remind yourself how much worse things could be and how lucky you are in so many other ways. If you choose action,
You embrace your power and agency to make the situation better. Kailan naman po tayo dyan, magparaan naman po tayo, diba? Ang number one reklamo po natin nga, diba, the past few months, ang init. Alam niyo po, ever since last year po, kasi parang last year lang po, if I remember it correctly, yung talagang sobrang init po na na-experience po natin. Alam niyo po, ever since last year, one of the things po na sobrang hirap pong bilhin, alam niyo po kung ano? Aircon. Diba? Kasi lahat po ng Pilipino nagre-reklamo. Ang init, so yung iba bibili ng aircon. Talagang pag minsan tatanong ko, Sir, magkano to? Mukhang maganda to ha. Ay, sabi, maganda po yan. Kaso po wala po tayong stock. Ubos. Kasi nga nagbibili. So alam niyo po yun, meron po tayong ganoon eh. Pero papansinin po natin, pag mga bagay lang po na gusto po natin, ang bilis po natin. Kaya po yung sinasabi po niya, choosing gratitude will stop you thinking like a victim. And choosing action would stop you acting like one. So mindset and body. That's why in 1 Peter chapter 4 verse 1, since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking, for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin. Sabi po dito, Peter exhorts the Lord's people to arm themselves with a mind to suffer. Consequently, in order to endure suffering and see its good fruit, expect it and recognize that God uses our trials to refine and purify us. That's why kung titignan po natin ang paligid po natin, especially when we look at some of the most precious elements po ever created. For example po, gold. Diba? Paano mo ma-refine pa yung gold? Para maging ano siya? Hindi po pure gold iba po yun eh. Ano po? Diba padadaanin po sa furnace. Okay. Diamante. Diba? Ginto ulit, sorry. Diamond. Paano po nabubuo ang diamond? Diba? We know these stories. Pressure. Pearl. Paano po nabubuo? Diba? Yung po yung defense mechanism po ng oyster pag siya po ay parang napupuwing ang dating. Kasi defense mechanism yun from sand, so yung po nabubuo. Kaya po totoo po ang sabi po ni A.W. Tozer. Sabi po niya, all great Christians have been wounded souls. Kaya ang tanong, sugatan ka ba? Okay lang yan. Diba? Para mga battle scars, di ba? Proud po tayong pakita yung sugat po natin. Hindi, may kwento yan. May pinagdaan ako at nalampasan ko yan. Diba? Kaya papasinin po natin, isa po sa mga paborito ko pong pastor is si Mark Batterson. Lagi ko po binabalikan yung sinasabi po niya. Tayo po, natutuwa po tayo at nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Especially po when we hear great testimonies po. Di ba? Ng mga kabutihan ng Diyos. Pero ang sabi nga po ni Mark Batterson, you can't spell the word testimony without the word tests. Diba? Kaya ka nakakapag-testify o nakakapag-testimony kasi dumaan at nilampasan mo yung test. And ito po, sabi po ni David Wilkerson, as we consider those whom God used to steer their generations, we discover that the elements He used to shape them were torment, pain, sorrow, and failure. To every true man or woman of God, there will come a cup of pain. Hindi po ito sa pananakot. At hindi rin po ito para isang babala na iwasan po natin. Okay? Minsan kinakailangan nating harapin for us to be better and also for the work of God to move forward. Kaya sabi po niya, so you want to be a man or woman of God? You want the hand of the Lord on you? I tell you, you are going to be served a cup of pain. You will lie in a bed of tears. You'll weep not so much at physical pain, but at something much worse than that. Isipin niyo po, iniiwasan na nga po natin yung sakit, kaya nga po, hirap na hirap po tayo sa mga movements. Diba po? Alam mo, minsan mga classmates ko po nung college, high school,
nagtatanong po sa akin, paano ba magpapayat? Pag sinasabi ko po yung mga bagay-bagay, ang hirap naman yan, wag na lang. Di ba? Ganun po talaga. Di ba? Kahit naman po, hindi ka mag-exercise para pumayat, di ba? Pupunta ka sa mga doktor, magbabayad ka rin eh. So magsusumikap ka rin para kumita. Ganun din po, may mga pagdadaanan ka po talaga. Okay. But sometimes, those physical pains, yung pa po yung pinakamadali po nating pagdaraanan. That's why never forget Jesus. When He was on His last stretch po, papuntang krus ng Kalbaryo, hindi po masyadong physical pain ang pinagbibigyan po o pinagtutuunan po ng pansin. Bakit? Habang papunta po siya doon, nasaan na po yung mga disipulo po niya? Di ba po, 4 lang po ang present? Si John yung isa, 3 babae. Sipin niyo po, yung mga tao nagpapako po sa kanya, sino po yun? Di ba po mga tinulungan din po niya yun? Kaya yun po yung mas masakit. Eh sabi po niya, I'm speaking of the pain of being bruised and rejected by friends. It is the pain of parents when children trample their hearts and become strangers to them. Kaya diba yan po ang paalala palagi ng magulang? Hindi ko po makakalimutan po yan, lagi sinasabi, mararamdaman mo rin yan pag nagkaanak ka. At ang sasabihin mo, di siguro, gagaling ako maging magulang. Diba? Pero pag dumaan ka na, diba, ang sakit. Kasi anak mo yun. It is the pain between a husband and wife when brick walls are built up between them. But those were used by God for His work to move forward. That's why for this day, I would like to share po, in Job chapter 1, isa po sa mga paborito ko pong itong kwento. At ito po ang isa sa mga paborito ko pong kwento as nung nagsisimula po ako sa ministry because isa po siyang paalala na ganyan po talaga ang buhay. Sabi po dito, on verse 6 and following, one day, the heavenly beings came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From going to and fro on the earth, and from walking up and down on it." The Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one like him on earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil." So dito po natin makikita, alam naman po natin yung mga pinagdaanan po ni Job, di ba? Pero one of the reasons po why he went through with that, hindi po dahil deserve po niya or may ginawa siya siguro. Diba? Ang pinakita po dyan, binolunteer po siya. Ay, masubukan to. Then Satan answered the Lord, "Does Job fear God for nothing? Have you not put a fence around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But stretch out your hand now and touch all that he has, and he will curse you to your face." Eh hindi, kaya alam naman upright yung mama na yan, binibless mo eh. Subukan mo. Wag. Tignan natin anong reaksyon niya. The Lord said to Satan, "Very well, all that he has is in your power. Only do not stretch out your hand against him." So Satan went out from the presence of the Lord. And here's what happens next. Job loses his property and his children. One day when his sons and daughters were eating and drinking wine in the eldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were feeding beside them. And the Sabeans fell on them and carried them off and killed the servants with the edge of the sword. I alone have escaped to tell them." When he was still speaking, another came and said, "The fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them. I alone have escaped to tell you." So, imagine niyo po, kayo po, makaka-receive po kayo ng masamang balita. Imagine niyo po, yung nagbabahagi po or nagsishare po ng masamang balita, hindi pa po siya tapos, dumating po yung panibagong masamang balita. Okay? So, parang talaga sunod-sunod. And makikita po natin, syempre, hindi po natin nararamdaman yung takot po ng mga nagbibigay ng balita. Kasi ang lagi po nagsasabi, "I am the only one who escaped."
Diba? Parang mga ano yan, mga mafia yan, diba? Pag mga gangster yan, pag-aatake sa mga grupo, magtitira ng isa, sige, ikwento mo yung pain na pinagdaanan mo para matakot. So, makikita po natin, grabe po, yung nag-share po ng mga tawag dito, ng mga di magandang balita, hindi lang po sila nag-share kasi nakita po nila, grabe po yung takot po sa kanila. So imagine niyo po, sunod-sunod po yun kasi may kasunod pa. While he was still speaking, another came and said, the Chaldeans formed 3 columns, made a raid on the camels, and carried them off and killed the servants with the edge of the sword. I alone have escaped to tell you. Last one, while he was still speaking, another came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And suddenly a great wind came across the desert, struck the 4 corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead. I alone have escaped to tell you. So isipin po natin, we experience po something like that. But paisa-isa. It's either siguro may property, sweldo, diba, negosyo, pag-aaral, diba, a death of a family member, diba? Imagine po natin, lahat po yun nagsabay-sabay. Ano po kaya mararamdaman po natin? Diba? That's why before I continue po on that, sabi po ni Frank Viola sa kanya pong, hang on, let go. What to do when your dreams are shattered and life is falling apart? Kasi yun na po nangyayari po sa kanya eh. And we feel po like that when we're going through something like that. Sabi po niya, I subscribe to the theological idea of redemptive withdrawal, which says that God never directly creates harm. Instead, He sometimes withdraws His protection and the enemy comes to cause the harm. But in that harm, especially when it comes to His children, ano pong sabi? That's why breaking is important. God gains something for Himself and His glory. Dahil po pag talagang bagsak ka na, diba? Pag desperate ka na. Kaya yun din po isa po sinabi po, or isang law ni Frank Viola sa kanya pong 48 spiritual laws. Remain poor in spirit. Yan. Huwag ka masyadong mataas, huwag ka rin masyadong baba. Pero yun nga po, kinakailangan lagi, yung kaluluwa mo ay may kaluluwa na pagtanggap ano ang dumarating sa iyo, whether that be good or bad. And ito po sabi, tuloy ko po, if God has His hand on your life, ano po nakasulat po dyan? Yung po yung sinasabi po kanina, diba? Crucifixion awaits you. It very well may mean years of unmitigated torture. You'll scream all the way to the funeral. You may even come dangerously close to choosing Hades rather than have the suffering continue. But ito po ang paalala po niya. The breaking hand of God is necessary for His kingdom to move forward. And that's why the prayer po of Jesus in the mountain po before po His crucifixion, even though He's asking po na kung pwede lang, wag na po sana. Ano pong prayer po niya after po nun? Not my will, but yours be done. It's for His kingdom to move forward. Kaya ito po sabi po ni Haruki Murakami. Sabi po niya, once the storm is over, you won't remember how you made it through, how you managed to survive. Diba? Whether it be a literal storm, sino po dito mga nabahan na, naapektuhan ng baha? Wala? Ayan, meron, diba? Parang after nun, diba? Paano kaya? Grabe, bait ng Diyos, natawid ko. Especially po, kunyari, I'm sure may naka-experience po sa atin dito kasi konti lang naman po nakatakas sa undoy. Diba? Na literal po, after po bumaba po yung tubig at paglabas mo sa kalsada, literal para po siyang I Am Legend ni Will Smith. Talagang parang na-wipe out, tas puro putik, tas lahat ng tao, lakad na parang walang direksyon. Kasi nga mga lugmok. Diba? Pero papansin natin, that was what? Almost 20 years ago.
You won't even be sure whether the storm is really over. Yan mas masaklap. Lalo po, di ba, pag tag-ulan dito, ang lakas po ng ulan, bumabaha na, tapos lumupa. Hindi ka pa, anong tawag sa ganito? Hindi ka pa komportable. Bakit? Lalo po, last year po yata yun, kung di po nagkakamali, parang 3 bagyo, nagsabay-sabay, di ba? Ganon din po buhay, minsan, tapos na ba? Pero parang hindi pa eh. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. And that's what this storm's all about. That's why I will never forget Bilbo and his conversation po with, Dumbledore, sasabihin ko, Gandalf. Ayan. Nung tinatanong po niya si Gandalf, because they're on their journey po, sabi po niya, will I ever be back here in the Shire? May nakapanood po ba Lord of the Rings dito or The Hobbit? Wala. Okay. Ano po pinapanood po natin? Hindi. Okay. If you have time, maganda po kasi. Kasi one of the illustrations po there is yung konsepto po ng Shire, it's like a comfort zone. Okay? Na minsan po tayo po ay may mga bagay-bagay po na nangyari po sa ating pong kalagitnaan na tinatawag po tayo palabas po dyan. Kaya yun po yung sabi po ni Joseph Campbell, the first step po in the hero's journey is a call to adventure or initiation. May tumatawag po sa iyo or merong parang naramdaman ka na tinatawag ka lumabas dyan sa iyong comfort zone. At dadaan ka na sa cycle po ng journey. Siyempre po, along with that journey, pagkakalobang ka ng guide. Ayan, that's why yun po, in Lord of the Rings, merong Gandalf. Diba? Sa Star Wars, diba? Merong pong, si Obi-Wan. Diba? Tapos pagka Harry Potter, may Dumbledore. Mga ganyan po, lagi po may tao po na may wisdom, nagagabay po dun sa bida. Okay? But part of that journey po is trials and tribulation. Yan. At pag nalampasan po ng hero po yun, dun po niya mahahanap po yung tinatawag na treasure. Kaya yung po yung sabi po ni Joseph Campbell, at the bottom of the abyss, there lies in your treasure. Sa pinakailalim, nandyan ang yaman. So, syempre, kinakailangan humukay ka o pumunta ka doon. Diba? Then, after po nun is the return. Babalik ka sa iyong pinanggalingan. Pero yun, diba, pag may mga pinagdaraanan po tayo at nalampasan po natin, hindi na po tayo katulad ng dati. Kaya ang pangit po na compliment po, uy, grabe ka naman, parang di ka nagbago. Sampalin niyo po pag sinabi po sa inyo yun. Ano yun, di ka nagbago, hindi ka natuto, hindi ka nagkamali, hindi ka nag-fail. Yun po ang ginagawa. That's why when you return, you're a different person. At yun po yung sabi po ni Gandalf, I don't know. Hindi po niya alam kung babalik po sila ng buhay. But one thing's certain, if ever we come back or you come back, you're never the same again. Ibang tao ka na kasi may natutunan ka po na karagdagan para sa susunod mo na naman na pagsubok. Kaya ito po ang sabi po niya, a crisis is a life or death situation. Because of our culture's relentless pursuit of maximum convenience, people tend to catastrophize everything, become outraged about everything, and get offended by everything. Kaya nga po, ang hilig po natin magreklamo, di ba? Pero ito po ang sabi po niya, a crisis, the way I'm defining it, hindi po yung nadapa ka, nagkasugat ka, naku po, disaster. Diba? Nagiging, expression pa natin yan. Hassle naman. Well, totoo naman hassle, pero hindi po siya talaga yung crisis. Okay? But the way he defines crisis reveals our level of spiritual maturity by exposing our character before our very eyes. Whether your personal disaster is inflicted or you are an unsuspecting casualty, the same stages apply. May 4 stages po, okay, when we face through crisis. So, shock, agony, struggle, and transformation. Siyempre, yung una po, shock. Pagka tinamaan ka na, pag may natanggap ka ng balita, diba, alam niyo po yun, I don't know if you experience po that. Kasi for example po,
Recently nga po, I came po from our mission work po in Singapore. And sabi ko nga po sa mga members po natin doon, hindi ko makakalimutan itong particular trip po na ito. Kasi first time po ever na pag-landing ko po papuntang Singapore, syempre alam niyo po, nakakapagod po mag-travel eh. Okay? So parang kang bugbog. Okay? Alam niyo, tinawagan po ako. Sabi niya, Coach, nakaland ka na? Opo. Sabi niya, sige, sunduin ka namin. Sabi ko, wow, sinundo ako, thank you. Okay. Yung po pala kaya po ako sinundo, didiretso po sa hospital. Because in Singapore po, for the this year po is their 19th year as a church. And for the first time ever, they experience po death. In terms po of doon sa Singapore mismo, kasi yung mga iba po sa atin dito po, nakaka-experience po eh. But doon po yung first time. May member po tayo last December po, experiencing back pain. Sabi po nila, ang tagal na po nila kasama po kasi parang siya po kasama sa mga founding members ng church. Sa tagal na po nila kilala po yung mama po na to, never po nilang narinig po itong mama na to magreklamo. Okay. Kasi napaka-reserved, tahimik lang po ito. Oo, alam mo siya, pag trabaho, pag ministry, game po siya. That's why kahit po nung pandemic, siya po ang lagi po nagpe-presenta, tumulong kasi po siya po ang part ng multimedia at ng hakot. Okay? So, lagi po experience po ng mga kapatiran natin, itong mama na to, parang, kasi sila po minsan, grabe, ang hirap naman ito. May mga reklamo din naman po. Pero sila, hindi daw po nila naririnig po itong kapatiran na to. So for him po, na magreklamo po, ibig sabihin mo kung meron siyang talagang matinding pain na pinagdaraanan. So punta po sila sa doktor. Pagpunta po sa doktor last December, siya po ay na-diagnose with stage 4 lung cancer. And the reason po is having po that back pain, kumalat po, kaya napunta po sa spine. That's why dinala po kaagad sa hospital. At ito pa po masaklap. Sabi po ng doktor po sa kanya, you only have 2 weeks to live. Alam niyo po, dahil nga po ganun po ang prognosis po sa kanya, hindi na po nila pinili po magpa-opera. Kasi po sabi naman din po sa kanila na sobrang liit ng chance. So they chose po a different path. Okay? And one thing that they do, particularly po this member, kasi po ang sikreto po ng kapatiran po natin ito, at yun nga rin po ang kinikwento sa akin ng tatay, nung na-meet ko po yung tatay po niya, ay samba. Everyday na lang po sumasamba daw po siya sa hospital. Kaya po after 1.5 weeks, nung sinabihan po siya ng doktor, nagulat po yung doktor, malakas pa din. Sabi niya, sorry, mistake. Diba? 3 months. Nakita niyo po yung jump? From 2 weeks to 3 months. Ang layo. Diba? So, di yun. Tuloy lang po. Nung pagpunta ko po last May 2, talaga pagpunta ko po doon, ayun, nakakatawa nga po pagpunta ko po sa hospital, may maleta pa po ako para ako mag-check-in sa hospital. Talagang medyo mabilis po ang mga pangyayari. Bakit? Number 1, nung tumawag po sa akin, sabi po kasi sa akin, nagpaalam na po siya. So ako po, tahimik, habang papunta po doon sa ospital. Naghahanda po ako, syempre, kasi yun po ang trabaho ng pastor eh. Lahat po ng tao, lahat po ng mga pamilya, ng mga malapit sa buhay, nung tao po na yun, syempre, malugmok po eh. Okay. So kinakailangan ko talagang manalangin ng kalakasan at tibay po ng Diyos para po magabayan po sila. Pagdating po namin doon, nagkamali po pala. Siguro kasi nga nagpapanik po siya. Yung po pala hindi po nagpaalam, nagpapaalam. Okay, so buhay pa. So sabi ko, ay, nakahinga ako ng konti. Kasi gusto ko po siya pang abutan para, alam niyo po, gusto kong hawakan po. Alam niyo po yun, first time po ako nakahawak po ng isa pong buhay na tao. Ang lamig. Grabe. Pero pray lang po kami ng pray. And he's going through a lot of pain. Alam niyo po bakit? Meron po nakasaksak po sa kanya dito, doon na po dumadaan yung mga painkillers. Mga 3 po ang iniinom po niyang mga painkillers. So dinadaan po dito at meron po siyang iniinom po na mga pills po for mga painkillers. Naabutan ko po siya, meron po siya 3 kailangang inumin.
Maliliit lang po. May umiinom po ba dito ng mga melatonin? Hindi, ito na lang. Losartan! Yun, may nagtaas ng kamay. Diba? Maliliit lang po yan, diba? Ayan. So, kunyari tayo po, pag may let's say 3, kailangan nating inumin. Diba kaya po natin lulukin ng isahan lang kahit nga walang tubig diba? But because of the struggle po that is going through, isa-isa. Tapos, inom siyang isa. Lagok ng konting tubig. Tapos babalik po niya yung oxygen mask po niya. Kasi nahihirapan po siyang huminga. Because during that time, ang oxygen level po niya is 80. And resting heart rate, nakahiga lang po siya. Resting heart rate, 97. Pero alam niyo po, nung hinawakan ko, tas pray po kami, tas wala na po akong pakailam, anong sasabihin ng tao, umawit po talaga ako. Umawit po kami, tas basa po akong scripture, kumalma. So naitawid po namin. After 2 days, that's Friday po kasi, Saturday, so I'm preparing po for our work po on a Sunday. Tapos po, extra prepare po ako, kasi po on that Sunday, ay magkakaroon po ng celebration of life po para sa kanya. Okay? Nirequest po nila yon, lalo na po ng family, kasi po gusto po nung kapatiran po natin ito, kung may sasabihin daw po maganda patungkol sa kanya, gusto pa ruro niya marinig. Yan. So yung po ang pinaghahanda. Kaya nga po sabi, talagang the past couple of weeks po before that, naglalaban po, itutuloy ba natin o hindi? Kasi po parang nag-aagaw buhay na po siya. Pero yun nga po, nilalaban. Sabi po nung asawa, hindi, ilalaban po namin, May 4, buhay po siya. Sinagot naman po ng Lord, mabot po siya ng May 4. May 4 at 3 a.m. Kinuha na po siya ng Diyos. Wala po siyang kasama. Kasi po, lalo na po sa hospital po na yun, alam niyo po yun, ako po bilang isang Pinoy, umahanap din po ako ng pangit sa ibang bansa para ma-insulto din po sila. Ayoko pong tayo lang insulto. So, nung nakita ko po yung kwarto, ang ganda ng kwarto, ay ko, walang sopa. Salbahe naman itong mga to. Kasi diba, pag may nagbabantay ka, diba? Sa sopa ka ba tutulog? Sabi ko, grabe naman. Puro mga monoblock yung upuan. So, kasi concern po ako doon. Kasi lalo na po, concern po ako sa nagbabantay. Kasi most of the time, yung nagbabantay, yun yung sumusunod. Di naman po makamatay, pero magkakasakit. Diba? Kasi hindi natutulog yan. Yung po pala, doon po sa hospital po na yun and some other hospitals, hindi po nila masyadong inaalaw na doon po matulog yung nagbabantay. Pinauuwi po nila for that person to rest. And round the clock po ang mga nurses. Kaya lang po namin nalaman, kasi po yung mga nurses po doon Pinoy. Kinuwento po sa amin. Kaya po nung namatay, yung po yung huli daw pong ginagawa, sabi, nakataas ang kamay. Nag-worship. Okay. So, minessage po kami mga 5 a.m., mga ganyan. So ako, hindi ko na po nakita. Nakita ko na lang po pagagising. May kasama po ako noon kasi po nag-stay po ako sa bahay po or sa condo po ng kapatiran natin. So sasabay po kami papunta sa church. So sinabi niya, Coach, tara na. Yung parang masigla po siya. So in-explain ko, siguro talagang natanggap na niya. Sabi ko, tara na po Coach kasi pupunta pa po ako sa ospital. Sabi ko, okay, sasamahan mo. Opo, kasi para po mamaya sa celebration ng buhay po niya. Sabi ko, hindi mo alam? Ano po yun? Basahin mo yung mga message sa'yo. Kasi po ito pong kapatiran po na to, aligaga sa buhay. Hindi man aligaga, ang dami pong trabaho. So minimake sure po niya sa gabi, do not disturb, para makatulog. Kaya di po niya naramdaman. So nung pag-check niya, napaupo po siya. Di ba we experience po that? That's shock. Tapos, after going through, listening po to other people, wala kang maramdaman. Diba? Numbed ka. Yun po yung pinagdaraanan po natin. Next stage, agony. So, syempre po, shock. Mga ilang linggo po yan or buwan. Again, it depends po on the human being. Okay. But after po that, dun po magsisink in. Okay? So kung yung asawa mo, di ba? Hindi mo na siya kasama. Pag gising mo, wala ka nang kasama. Pag anak mo or magulang mo, pag sapag kayo na, hindi mo na kasama. Doon pa lang po magsisink in.
Sabi po dito, there are no words to describe the depth of pain you will experience when the agony stage sets in. It's not just a nightmare, it's also a daymare. Yeah. So during the second and third months of your trial, you'll be thunderstruck with intense bouts of agonized weeping that may overtake you without warning. That's why, yung po palagi ang paalala ko po when I go po sa mga funerals or wake services. Especially po sa mga malapit po sa buhay ng pamilya. Let's continue to pray, support, and reach out to the family. Kailangan ng kausap. Bakit? Because after po that, stage 3, struggle. This is where you must learn to adjust to the new normal. Which is actually abnormal. Kasi yun nga, may nagbago, may nangyari. During this stage, you begin to adapt to the fresh routines you've built into your life. But even though you get somewhat used to them, that's why we have to pray for them. You're still restless. Wala pa rin pumpa. Siyempre, may mga memories eh. But yun nga po, those are just the stages po that we have to go through. Because the last po is transformation. This is a stage that makes its full appearance when the smoke clears and the clouds lift. Looking back, the crisis was like an earthquake that ripped through your house, wreaking tectonic violence in every room, but you leaned hard on God and rebuilt the house. And now, it has greater structural integrity than before. That's why one of the things po that happened po, going back to the story po that I was sharing po kanina sa ating pong kapatiran, talagang nagkakaroon po ng maganda pong pangungusap po ang Diyos. Siyempre po, it took a life po of one man. But yun nga po, nung nag-service po kami, sabi ko po sa kanila, we're expecting po to do a celebration na buhay po yung kapatiran para marinig po niya yung mga magandang kwento pa po patungkol po sa kanya. Pero yun nga po, hindi po pinayagan po ng Diyos. Sabi ko, it might be necessary. Kasi ngayon na masakit, mas tatagos po sa ating pong mga puso at buhay. And one of the things po that happened po or nangyari po sa kanila, kasi syempre, alam niyo po, sa ating pong pang-araw-araw po or sa ating pong paglalakbay, may mga bagay-bagay na po tayo na neglect. Diba? Kaya minsan nakafocus na lang po tayo. Okay? So, sila po, one of the mga struggle po, is syempre, dito po may mga small groups po, diba? Doon din po may mga small groups. Pero natawa po kasi ako, naging running joke po siya last year. Yung kapatiran po nating ito, ino-open po nila yung bahay po nila for small groups. Natatawa po ako, sabi nila, Coach, ang hirap naman pumunta dito. Sabi ko, bakit? Ang layo po, kasi malayo po talaga. Okay? So, ang joke nga po nila, Coach, Malaysia na nga po yan eh. Diba? Kasi malayo. Pero alam niyo po yun, magkaiba po yung malayo po sa kanila, magkaiba po yung malayo po sa atin. Kasi ang ganda po ng public transport, mga ganyan. So, syempre, tsinatsaga pa rin po nila. Nagre-reklamo lang po talaga sila. Parang lahat naman po tayo ganyan eh. Alam nyo po, since December up to last month, na talaga nasa hospital po siya, at labas-pasok po sa hospital. Kasi po yung bahay, malayo, mas malayo pa po di hamak yung hospital. Pero grabe po, alam nyo po, yung tatay po, sabi po niya, bilib talaga ako sa inyo. Laki ng pasasalamat po sa church. Kasi sabi niya, hindi namin naramdaman ang pagkukulang ng Diyos sa aming buhay kahit ganito ang na-experience ng aking anak. Isipin niyo po, kinikwento ng asawa. Dahil nga po, syempre, hindi na po makapagtrabaho yung kanyang asawa. Siya na lang. Okay? At meron po siyang 2 anak po doon. Hirap. Alam niyo daw po, minsan may magdo-doorbell daw po sa bahay po nila. Pagbukas po nila, walang tao. Pero sa baba po may package. Prutas, gulay. Hindi ho nila alam kung kanino nang galing. Kaya nga ka-joke ko po isa nating core po doon. Sabi ko, yan kasi, reklamo kayo ng reklamo, Malaysia pala. Yan tuloy, tignan nyo, everyday, nandun kayo palagi.
At ang di po makakalimutan, dahil po one of the last moments po that this member of ours po experience is with our worship team there. Kasi ngayon lang naman po ang gusto po niya, sumamba. So umaawit po sila. Nakaganon lang po yung kapatiran po natin. At sinasabi po niya, this is the way, this is the way. Yan. Worship. Alam niyo po saan ang galing po yun? During po the eulogy po, may pinakita pong video. It was a very powerful video po, particularly po to the next generation. Kasi po ito pong kapatiran po natin ito, nauna po siya pumunta Malaysia. Mag-isa lang po siya, di po niya kasama asawa at mga anak para po itawid. Okay? Tapos po nagpunta po ng Singapore, sumunod po yung asawa, pero naiwan po yung dalawang anak dito. Okay? Tapos po nilaban po nila. Hanggang sa kaya na po nila, napadala po yung dalawang anak. Okay? So, the early stage po ng mga bata, dalawa, yung tatay, yung anak po niyang lalaki, yung panganay, tinuturuan po niya maggitara. Tapos po yung anak po niyang babae, tinuturuan po niya kumanta. Hindi man po siya ganun kagaling ang kumanta, pero tinuturuan niya po niya kumanta. And the video was, they were singing the heart of worship. Now when the music fades, and all was stripped away, and I will simply come. That's why the last moments po ng buhay po ng mama pong ito, nakasamba po siya. Kaya po sabi po, nung MD po natin sa Singapore, I'll try my best. Every time that we worship, kahit mahirap, hindi ako magre-reklamo sa Diyos. Mama po na ito, pwede naman siya magreklamo, ni hindi rin siya nareklamo, sino ba naman ba ako na may talento galing sa Diyos? That's why yun po nangyari po sa ating pong buhay. When we go through something, masakit po siya, yes. Mahirap, yes. But we just have to be patient. Yun po yung kanya sinasabi. Dahil po may pagbabago pong nangyari po sa ating pong buhay. Sabi po dito, sabi po ni Paul Bilheimer po, Paul Bilheimer puts it this way, at the beginning of his marvelous book, Don't Waste Your Sorrows. Sabi po niya, God has dealt with me very sorely during many years of severe discipline, heart-searching and chastening to show me the truth set forth in this volume. Although it has been agonizingly painful, I would not have missed it at any conceivable cost. My gratitude to God for His faithfulness and patience with me knows no bounds. The greatest regret I have is that I have been so slow a learner. And my greatest joy is that God, ano po yung sabi sa awiting kanina? Did not give up on me. Masakit po siya, yes. Pero yun lang po ang kinakailangan natin huwag kalimutan. Ang Diyos po hindi po susuko po sa atin. Trials, if you don't waste them, can teach you a lesson. Can teach you lessons that can't be learned any other way. Sabi po niya, suffering transforms. We find treasure in the trials. We get our highest education in the University of Adversity. Kaya di ko makakalimutan po palagi po dyan, si Dr. Rick Grigsby. Hindi po siya doktor sa medical field, but siya po ay sa educational sector po, marami po siya mga PhD. Yung kapatid po niya ay kilalang lawyer po sa lugar po nila sa Amerika. Very successful po yung family. Pero sabi nga po niya, all the things po that they learned, particularly the wisdoms, nakuha po nila sa tatay po nila. So siya po, ang dami na po niyang degree. So isipin natin, sobrang talino, sipag mag-aral. Pero hindi pa rin po niya kayang talunin yung kanyang tatay pagdating po sa wisdom. Yung tatay po niya hindi po nakapagtapos ng grade 3. That's why the title po of his book is Lessons from a Third Grade Dropout. So you can just imagine, bakit di siya kapagtapos ng grade 3? Ibig sabihin, ganun po kahirap ang buhay po nila. Ganun po masalimuot po ang kanyang experience, ang kanyang environment. Pero pansinin niyo po, ang produkto, 2 panalong bata.
Saan niya napulot po yun? Yan. That's why, pag may mga pinagdadaanan po tayo, lagi ko po naririnig po sa mga leaders po natin, ang tawag po dyan, tuition fee. Diba? Para at least sa susunod, alam na po natin. Kasi may nagawa po siyang pagbabago po sa atin. And that's why sabi po ni Watchman Nee, wherever there is pressure, there is also power. Only those who have experienced being weighed down under pressure know what power is. The greater the pressure, the more power. When you encounter many pressures, you should ever remember that pressure is power. And therefore, you must not avoid such pressures, but welcome them. For the greater your pressure is, the greater will be your power. You will overcome all and attain to greater strength. And that's why in verse 20 and 21 of Job chapter 1, after hearing all of those things, all of those bad news, then Job arose, tore his robe, shaved his head, and fell on the ground and worshiped. He said, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." That's why one of the greatest response po that we should do is worship. Kaya lagi ko pong binabalikan po ito, sabi po ni Brandon Andres po, when a season of darkness surrounds us and seems as if it will last forever, we may very well begin to believe that this is the way life will always be. Kasi palagi madilim eh. Ay, kailan pa kaya ako makaka-experience ng liwanag? Kailan pa kaya ako makaka-experience ng kaginhawaan? But even in the darkness, if we are still enough to hear it and patient enough to trust it, there is always the sweet song of the Spirit, leading us in hopeful anticipation, surprising us with beauty in the present, and giving us a glimpse of the life that's yet to come. Kaya madalas yung po naririnig po sa umaga pong ito, ang konsepto po ng endurance or patience. Yan. Kasi hindi mo po forever nasa kadiliman ka. Hindi mo forever nasa paghihirap ka. Feel mo lang yun. Feel lang natin yun. Because syempre, ang tawag dito, na-overwhelm po tayo eh. That's why I will never forget po, one of talagang impression po sa akin for this year, lalo na po ito po mga nakalipas po na linggo sa natapos po natin ding Holy Week. Nung ang Panginoong Hesus po humihingi na saklolo, hindi naman po pinagaan ng kanya pong buhay. Diba? Kaya nga sinabi niya, "Not my will but yours be done." Pero ano pong ginawa? Diba nagkaloob po ng anghel para siya bigyan ng comfort. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi niya tutuloy yung kailangan niyang pagdaanan. Yun po yung sinasabi po dito. Ang Diyos po gumagamit po ng awitin po para magbigay po ng comfort sa atin. That's why we worship. Alam niyo po, di ko po makalimutan, si Rich Villodas po, marahil po ilan po sa atin, familiar po yung name po na yun. Ginamit po ni Coach Pipo po last year po as we enter our anniversary po yung The Narrow Path. Siya po ang sumulat po nun. Meron po siyang, isa rin pong sinulat na, ang title po is The Deeply Formed Life. Ayan. So pinapaunawa po, pinapakita po niya doon na sa buhay po natin, ang isa pong makakatulong po sa atin ay pagpapalalim, paghuhukay, paglalalim para matibay ang iyong pundasyon. Okay? So, ang ginamit po yung illustration po is iceberg. Okay? Hindi po yun yung nandiyan sa may dulo ng street po na ito, sa tapat ng Burger King. Hindi po yun yun. Okay? Ibang iceberg po yun. Diba? So alam po natin iceberg, diba? For example, Titanic. Familiar po tayo dyan. Diba? Makakita po tayo ng isa pong enormous po na parang mountain-like na tawag dito, diba? Pero kung titignan daw po natin, yung nakikita po natin sa labas ng body of water po na yun na iceberg was only 10% of the whole structure po of an iceberg.
Kasi po pag lumublob po tayo at tinignan po natin ilalim, ang laki po. Ang lalim. So yun po yung sinasabi po niya. So one time po, he invited po a monk in his church para mag-observe. Okay? Natuwa po yung bisita po niya. Ganda, ang ganda ng worship. Ganda ng inawit. Ang inawit po nila is still. Alam mo siguro po natin yung still, diba? When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know that you are God. Grabe po yung pangungusap ng Diyos doon sa bisita po niyang yun. So after po the service, labasa po yung tao, observe po yung bisita, picture po siya ng mga nangyayari po, tawag dito yung mga, siguro yung mga nagtitinda, mga kwentuhan ng mga tao, picture po siya ng picture. Kaso po, anong nangyari, pumunta po si Rich Villodas po sa bisita po niya, in-invite niya po pabalik. Kasi po magsisimula na yung next service. Bago po sila pumasok, sabi po nung bisita po niya, can I say something? Just an observation. Yes, sure. Kasi po, yun nga po, tuwang-tuwa po siya sa service. Ganda. Kaso po, after daw po, medyo para siyang nabaliw. Bakit? Ang ingay daw po nung tao sa labas, nung naglalabasan ng tao. Diba? Yung parang nanood ka ng sine, grabe, ang ganda, diba? Parang ganun. Siyempre, di mo naman maiiwasan po yun, ang dami pong tao eh. Okay? Sinabi po niya, you know the saying, practice what you, ano pong kasabihan natin? Preach. I think what we should learn too is practice what you sing. Yan. Practice what you sing. Yan. Maawit tayo ng still eh. Pero still ba talaga tayo? Kaya pagka dumaan ka na, ang ingay mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang maingay. Diba? Alam naman po natin yun, diba? Ang illustration palaging sinasabi po sa akin dyan. Pag hinagis mo yung lata, alam mo yung lata walang laman, tama. Alam mo yung lata pag walang laman, kasi pag hinagis mo, maingay. Pero yung lata, pag hinagis mo na may laman, diba? Mas konti po yung ingay po niya. Kaya po sabi niya, practice what you sing. Because ang Panginoon nagbibigay po ng awitin po para awitin po natin ng pasasalamat at ng paghingi po ng lakas ng loob para harapin pa ang mga ipapaharap niya sa atin. That's why as we end, I would like to end po with this. Galing po ito kay Ryan Holiday po sa kanya pong The Obstacle is the Way. And first po, he used po a quote po. Galing po kay Theodore Roosevelt. And si Theodore Roosevelt po, isa po sa mga paborito po niyang presidente. Kasi nga po, diba, si Theodore Roosevelt po, nung siya po ay bata, sakitin. So, ang ginawa po ng kanya pong tatay is, tinrain po niya yung kanyang anak. Pinapunta sa gym, pinag-exercise. Kasi sabi niya, anak, hindi mo ako palaging kasama. Kinakailangan magpalakas ka para maharap mo yung mga pwede mong harapin pa. Okay? So, kaya po nakilala po siya bilang isa pong atapang-atao. And one of his famous stories po is during the 1912s. Siya po ay na-invite po to speak po in front of a group of people. Problema po, bago po siya magsalita, nabaril po siya. Okay. Binaril po siya sa puso. Okay. Buti na lang po, tawag dito, hindi po masyado po, kumaga, pumasok naman din po sa katawan niya, pero hindi po masyadong tumagos. Kasi po, doon po sa kanya pong blazer, meron pong mga papel, yun po yung speech po niya, na yun po ang pumigil para po pumasok fully yung bala. So imagine nyo lang po gaano kakapal at gaano kahaba yung speech po niya. Para po yung bala, hindi po masyadong mag-penetrate sa puso po niya, di ba? Pero yun po rin po, nag-penetrate pa rin po, kaya may konting mga dugo. So dinadala na po sa ospital. Tara po, dala na tayo sa ospital. Sabi niya, teka lang, magsasalita muna ako. Grabe po, di ba? So nagsalita po siya, sabi lang niya, yung paborito pong linya, sandali lang ako magsasalita kasi nabaril ako eh. Kinakailan ko lang i-share sa inyo to. Alam niyo po, kung gaano siya katagal nagsalita po during that time, 53 minutes. Kaya pag sinabi pong
bigyan niyo lang ako ng 5 minuto. Hindi po totoo po yun. Ayan. Ganun po siya kasi nagliliyab po yung kanya pong puso na punong-puno na nga po ng dugo po yung kanya pong paanan. Kasi tulo na po ng tulo. Ganun po siya. That's why sabi po niya, we must either wear out or rust out, every one of us. My choice is to wear out. Mamimili ka lang. Mapagod ka, mauubos ka, o kakalawangin ka. Diba? Ano po yung kalawang? Alam naman po natin, pag sa bakal. Diba? Hindi yung kasi na-maintain, nababasa. Pero hindi lang naman po sa bakal yan, diba? Kunyari, matagal kang hindi nag-aral. Tapos mag-aaral ka ulit, parang kinakalawang ka, diba? Tagal ka hindi nag-exercise, tapos nag-exercise ka ulit, parang kinakalawang. Diba, meron pong ganun po. Ibig sabihin, you're not doing anything. That's why yung po sabi niya, get moving. And si Ryan Holiday po used the story po of Amelia Earhart. Sabi po dito, Amelia Earhart wanted to be a great aviator. But it was the 1920s and people still thought that women were frail and weak and didn't have the stuff. Women's suffrage was not even a decade old. She couldn't make her living as a pilot, so she took a job as a social worker. Then one day the phone rang. The man on the line had a pretty offensive proposition along the lines of, we have someone willing to fund the first female transatlantic flight. Our first choice has already backed out. You won't get actually to fly the plane, and we're going to send 2 men along as chaperones, and guess what? We'll pay them a lot of money, and you won't get anything. Oh, and you very well might die while doing it. Pag inoferan ka ng ganyan, anong gagawin mo? Di ba parang insulto po yan? Ang gusto mo na naman magpalipad ng eroplano, nagkaroon ka ng chance. Number 1, hindi ka yung first choice. Okay lang naman yun kung hindi ka yung first choice. Di ba? Pero, yun nga, hindi talaga ikaw yung papalipad. May chaperon ka. Tapos yung chaperon mo, babayaran, ikaw wala. Pag inoferan po kayo ng gano'n, ano pong gagawin nyo? Di ba sasampalin po ninyo? At the least. You know what she said to that offer? She said yes. Because that's what people who defy the odds do. That's how people who become great at things, whether it's flying or blowing through gender stereotypes, do. They start anywhere, anyhow. And they don't care if the conditions are perfect or if they're being slighted. Alam niyo po, ever since I started po running, like ko po in-encourage po yung mga tao. Misa-misa naririnig ko pong mga dahilan. Teka lang po, coach, marami po akong trabaho. Totoo naman po yun. Ang lagi ko lang po sinasabi, kailan po ba kayo nabawasan ng trabaho? Kasi may kasabihan po tayo, diba? The reward of good work is more work. So kung ginagalingan mo, sorry, matatabunan ka talaga. Diba? Teka lang, coach, kasi lalo po ngayon, ang ibang mga dahilan, hindi pa po sila makahanap ng sapatos. Kasi nagkakaubusan. May mga iba pa nga po, minsan po pasok po ako sa isa pong tindahan po ng sapatos sa Singapore. Tinanong ko lang po, do you have this? No walk-in. Bawal po, kinakailangan magpa-reserve ka, yung haba po lang pila. Kasi nga po, halos lahat ng tao, takbo na po ng takbo. Hindi lang po sa problema, at saka sa mga responsibilidad, pero takbo ng takbo. Teka lang, coach, wala pa akong damit. Ayan. Lalo po ngayon, teka lang, coach, tag-ulan na eh. Kaya natawa po ako, nakakita po ako ng isa pong post po sa Instagram. Meron pong mama nag-marathon. Alam niyo po kung saan? Sa loob ng bahay. Alam po ang marathon? 42 kilometers. At hindi po sa buong bahay, sa kusina, kung nasa inyong kanyang hapagkainan, umikot po siya doon. 11,000 rounds. Sino po gustong gumawa? Diba, nakakabaliw po yun. Kasi syempre, yung weather po sa kanila, nahihirapan po siya. So, at least nakatakbo po siya. Diba? Coach, ang ulan na eh. Pag hindi naman po maulan, ang init po eh. Kaya alam niyo po talaga, ang hirap po talaga i-please ng tao. Diba? Ang hirap po tumama ng perfect timing. Sa Diyos lang po nanggagaling po yun. But if you want to do anything or want to do something, we have to start. Alam niyo po, yun nga po, for the past
couple of months po, I've been trying to be as consistent as possible po. So ako po tumatakbo po ako 5 beses sa isang linggo. Sabi ko, sa isang araw, baliw na po yun eh. No? Tumatakbo po ako 5 beses sa isang linggo. At ako po na-frustrate po ako pag umuulan. Okay? Kasi nga naman, ako po nahihirapan po kasi tumakbo sa mga treadmill, yung mga indoor, nakakabaliw po siya pag tumatakbo ko po sa mga paligid, di ba, na-enjoy mo pa yung surrounding. Kaya nga po, alam niyo po, tuwang-tuwa po ako, nag-Singapore po ako. Meron na po silang tinatawag po doon, they call it a park connector. Ano po ibig sabihin nun? Lahat po ng park per lugar. Okay, may mga kanya-kanyang parkway na doon po nagpupunta yung tao to exercise. Meron din po silang pathway na i-connecta po lahat ng park. So kung gusto mong ikutin ang buong Singapore by running, pwede. Tapos syempre, enjoy pa ako. So ako po dito, yun, most of the time, nasa UP po ako, na-enjoy ko po yung mga kapaligiran. Last Wednesday po, tumakbo po ako. Mangungumpisal po ako, wag niyo po akong judge ha. Okay. Di ba last Wednesday, umulan? Lakas. Alam niyo po, usually po, pag umuulan, tumatakbo pa rin po ako. Okay. Huminto lang po ako at sabi ko nga, grabe naman yung timing na to. Kasi nung umulan, nang bumuhos, sakto, may waiting shed. So pumunta po ako doon. But 99.9% of the time, pag umuulan, tinatakbo ko po. Ano po yung 0.01? Okay. Kasi po, kabibili ko lang po ng bagong sapatos. Tapos po, alam niyo po, mahilig po talaga ako sa sapatos na puti. Lahat ng sapatos ko puro puti. Pag may sapatos po ako hindi puti, wala na lang po akong choice. But most of the time, ang sapatos ko po puti. Diba? Ayaw ko madumihan yung sapatos ko, pero ang sapatos na bibilin mo, yung magdumihin. Diba? Pero wala lang. Kasi parang linis tignan. So nung bumubuhos sa takbo, sabi ko, ano ba yan? Kakalahati pa lang ako. Diba? Tapos ulan na, sayang naman. Alam niyo po, wala namang problema po talaga. Kasi alam niyo po yun, bago lang Sayang naman. Diba? At diba, bibili ka naman. Ayaw ko naman lang ganun. So, punta po sa waiting shed. Titigil din yan. Mga lagpas 10 minuto na, palakas ng palakas. Alam niyo po sa waiting shed po namin, nung una, may mga ilan din pong tao, mga magkakagalit pa. Mga magkakaiwalay. Nung lumalakas, syempre naaanggian na po, nagtabi-tabi na po kaming ganun. Diba? Sabi ko, hala, mukhang palakas ang ulan. So, ang ginawa ko, nag-book po ako ng Grab. Hanggang doon sa kung saan lang ako nag-park. Nagulat nga yung mga kasama ko Sabi ko, baka hindi na titigil to. So, nung papunta na po ako sa parking, nakita po ako nung parking attendant na kilala po ako kasi madalas nga po nandun ako. So, kinuhanan po ako ng payong. Natawa po siya. Sabi, Sir, ba't nakapaa ka? Kasi tinanggal ko po yung sapatos. Tinanggal ko. Sabi ko, pasensya, puti kasi. Diba? Alam niyo po yun? So, tinanggal ko. Alam niyo po, nagdadrive ako pa uwi. Inis na inis ako. Ano ba naman yan? Umulan pa, hindi pa po ako tapos. Tapos alam niyo po, naglalaban na po sa utak ko. Okay lang yan, may bukas naman Okay na yan, nakalahati mo na. Kasi sabi naman po ni Nick Bear, isa pong mga fina-follow ko po na athlete po, ang isang maganda po nagagawa ng running, lalo na po pag ikaw po ay tumatakbo sa labas, is nakakita ka ng maraming tao nagko-commute. Okay? Nakakapagbigay daw po yun ng motivation palalo sa'yo because you're 1% better than those people. Okay? Kasi nga tumatakbo ka, sila nagko-commute. Not to say that they're not doing their runs, but alam niyo po yun, extra motivation ba? So alam niyo po, lumalaban talaga, okay na yan. Alam niyo po, pag uwi ko po sa bahay, galit na galit po ako. Kaso sabi ko nga, anong gagawin ko? Alam niyo po, pag uwi ko, palit lang po ako ng medyas, tumakbo po ako sa basement parking po namin. Kahit ang init, alam niyo, may mga sasakyan po doon, tas ang sikip. Alam niyo po yun? Sabi ko, hindi, kinakailangan kong tapusin to. Wala namang pong problema kung may complain po tayo, may dahilan po tayo But sometimes, or even most of the time, we stop there. We don't do anything to make our lives better. Kaya ano pong kasabihan? Pagka ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. So, wag niyo lang po ako judge, tao lang naman din po ako. Diba? Pag naluma na po yun, pupunta rin naman po ako sa ulan. Diba? Pero yun po, as we end, sabi po dito, because they know that once they get started, if they can just get some momentum, they
can make it work. That's why, friends, sabi po dito, life can be frustrating. Oftentimes, you know what our problems are. We may even know what to do about them. But we fear that taking action is too risky. That we don't have the experience, or that it's not how we pictured it, or because it's too expensive, because it's too soon, because we think something better might come along. Because it might not work. Yan, lahat yan, mga dahilan natin. And you know what happens as a result? Lahat ng dahilan po natin, nothing. We do nothing. That's why tell yourself, the time for that has passed. The wind is rising, the bell's been rung. Get started. Get moving. And as we end, tingnan po natin to. To sum it up, we have a God who turns suffering into song, trials into testimony, misery into mission, adversity into advantage, tribulation into triumph, and victimization into victory. He is loving sovereign, and His end game in your pain is always blessing, transformation, restoration, and joy. While Satan is the one who directly causes destruction, his activities are always under God's sovereign hand. Whether or not you agree with me, with my analysis of how good and evil function together in God's economy, your Heavenly Father is always good, always loving, and He is always has your best in mind. That principle is built into the fabric of the universe, and it's a true statement upon which you can always lean. Doon lang naman po tayo lagi sumasandal, sa biyaya at grasya at pag-ibig po ng Diyos. That's why in James chapter 5 verse 11, we call them happy because they endured. You have heard of Job's patience, and you know how the Lord provided for him in the end. For the Lord is full of mercy and compassion. That's why, friends, we just have to continue on moving forward. Kahit man po mahirap, kahit man po masakit, dahil at the end, there's always mercy and compassion na nanggagaling po sa Diyos, na hindi po mapapantayan ng kahit anuman sa planetang ito. Tayo pong lahat po ay tumayo at tayo po ay magtapos po sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po sa pagkakataon pong ito na inyo pong kinaloob. Sa pagpapaunawa po at pagtuturo po sa amin, na tunay nga po ang buhay po namin kahit man nasaan po kaming bahagi po ng lakbayin, ay hindi pa po kayo natatapos po at mayroon pa po kayong gustong mangyari po sa aming pong buhay. Na tunay nga po, you're always faithful in us. Masakit man po o mahirap, patuloy po ang biyaya at grasya po ay nandyan pa rin po na experience po namin. And Father God, Panginoon, sa pagpapatuloy lamang po namin, tunay nga po hindi po namin makalimutan po ang mga bagay-bagay pong ito. For truly, Father God, wala po kaming iba sasandalan kundi po kayo. Wala po kaming iba pong lalapitan. Wala po kaming ibang sasambahin kundi kayo lamang po. Especially as we go through the trials and the tribulations po of life. Panalangin lamang po namin, nawa po, ang sinabi nga po, na kayo po ang Diyos na buhay at dakila, na hindi po kami iwan at pababayaan, ay maging totoo po sa aming pong puso, at kahit man ano pong mangyari, kami lamang po ay magpatuloy. Natunay nga po, tinawag niyo po kami sa iba't iba pong lugar dito po sa Pilipinas. Mga kasama po namin, meron din po sa ibang bansa. Panalangin lamang po namin na patuloy po kayo po ang Diyos na mapagpapaunawa po sa amin as we continue to journey that may mga bahagi po sa amin pong lakbayin na may mga question po kami. But truly, Father God, help us to continue to understand, mabuti man o masama, kayo lamang po
ang Diyos na kababatid at nakakaalam po ng mga bagay-bagay po ito. Samahan lamang po kami. Tinataas po sa inyo patuloy po ang gawain po ng Iglesia ng Bread of Life. Sa pangunguna po ng aming pong senior pastor, si Coach Pipo, katuwang po, Panginoon, ng mga leaders, elders, movers, the church, mga kasama po namin kada linggo sa mga iba't pa pong mga gawain. Na special way, tinataas din po namin sa inyo ang mga misyon po namin, Panginoon, sa ibang bansa. Panginoon sa Australia, sina Coach Kevin, Panginoon sa Europa, Gitnang Silangan. Gayon din po si Enti, Panginoon sa Singapore. Natunay nga po, pinapaunawa nyo rin po sa amin na hindi po kami nag-iisa. At kahit saan lupalop man po ng daigdig, ay meron po mga tao na nakakasama po kami. Nagpapasalamat lamang po kami dito. Kayo po mag-iingat siyang sasama po sa amin sa aming pong pag-uwi at pag-iwahiwalay. As we have fellowship with our families, with our friends, kayo pong patuloy na pumaligitna at siyang sasama po sa bawat isa. Gagabay po sa amin at Panginoon, gagamitin po ninyo ang araw pong ito bilang din po isa pong kapahingahan para po sa aming pong puso, isipan, kaluluwa at pangangatawan. Para po maihanda po namin sa panibagong pong linggo na aming pong kakaharapin. Sa pagbalik po namin sa mga trabaho at tungkol na ginagampanan, mga negosyo at pag-aaral po, kayo po ang siyang sasama at mag-iingat po sa amin sa bawat araw. Gagabay po hanggang pumuli sa susunod na linggo, sa linggong panambahan. At sa aming pag-ibigay ng aming ikapu at handog ng pag-ibig, minibigay po namin ito na may papuri at pasasalamat po sa inyo. Binabalik po namin ang lahat sa inyo sapagkat ang lahat din po ng bagay sa inyo rin po nagmumula. At kami lamang po ay nagpapasalamat po sa pagbibigay po sa amin ng pribilehiyo na maging kabahagi po ng patuloy na pagsusulong ng iyong kaharian. Salamat po. Tunay nga po ang lahat po ng ito ay binabalik po namin sa inyo ng may papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa matamis at dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus, kayo po nananalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang araw po. God bless po sa inyo.